Gloria Rosa Nicanor, Cheng Sing Feng, Nenita. Meron po tayong tinatawag nating Baby Jesus Room. Yun po yung crying room natin. Yun po yung pinagawa natin sa mga magulang na may dalang mga bata o sanggol na maaaring umiyak, no? Umiyak man sila o maglaro, hindi tayo may estorbo. So yung mga magulang po na may sanggol, dadalang sanggol, sama po ninyo anak ninyo at pamilya, sama-sama na kayo doon pumunta sa Baby Jesus Room sa ilalim po ng choir loft. So tinatawagan po yung mga magulang, tulad po no, na may bata, dito po kayo kasama ng pamilya ninyo. Hindi po kayo lamang, kasama ng pamilya ninyo, doon na po kayo pumunta. Doon po ay meron naman tayong, malamig naman po doon, sapagkat meron doon 2 electric fan, hindi kayo mainitan. At kung sakaling marami na kayo, pwede po natin buksan ng aircon. So lahat po ng mga magulang na may bata, ay yung magulang na iyak, pwede na po kayo doon. No? Kung kayo maraming problema, iyak ngayon, pwede po kayong pumunta roon sapagkat yun ay crying room. Salamat po.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Sa ating pong banal na misa, tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya at bagay na pinagkaloob niya sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon at pasalamatan. Ipanalangin din natin ang ating mga kapatid na nag-aalay ng banal na misa ng pasasalamat at para sa kanilang kahilingan. Dalangin natin Marino at Angie, Mila Teo, Eric Mylene, Luz, Bobby, Jackie, Jobel, Marisol, Christopher. Sama rin po natin ang mga yumauna, Alejandro, Celestina, Eugenia, Ulita, Antonio, Bilino, Father Ray, Father Toti, Father Froilan, Father Rod, Father Sammy, Father Rico, Monsignor Teng, at Monsignor Rani. Upang tayo maging marapat, isipin po natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala Sa isip, sa salita, at sa gawa. at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, padawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayon po ay sisindihan natin ang ating pangatlong kandila, yung kulay pink. Tinatawagan po natin ang isang ina, si Marie, para sindihan ang kandila. So una po ay nagsindi, bata. Pangalawa, binata o dalaga. Ngayon po may asawa naman. Medyo may edad na. Sa susunod po, lola o lola naman. No? Kaya mga lolo at lola, pwede magsindi sa susunod na Sabado. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tungayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoong aming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa unang pagbasa, maririnig ang himig ng kagalakan sa sulat ni Propeta Sophonias. Ang araw ng Panginoon ay isang masayang pagpipista sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem,
Huwag kang matakot, Shu. Huwag maghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na piling ng bayan ay masayang Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang Poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sa salop ng tubig, sa batis ng kaligtasan. Magpasalamat kayo sa Poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Matutunghayan ang kagalakan ni San Pablo sa pagsulat niya ng liham sa mga taga-Pilipos. Nais niya na ang kagalakang ito ay manatili sa kanila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos
ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinahayag ang pananabik ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas na higit nilang may padarama sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Tatayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung meron kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Gayon din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kaniya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyang kayo sa inyong sahod, sabi niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang panyapak. Hawak niya ang kaniyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. At marami pang bagay ang ipinangangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagkapahayag ng mabuting balita.
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uupo na po ang lahat. God is good all the time. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tulad po ng nasabi kanina, yung ating pong Baby Jesus room, crying room ay tapos na. Malamig po doon. May 2 ventilador at kung maraming tao, bubuksan natin ang aircon. Yun po ay sa mga magulang na may sanggol, katulad po ninyo, pumunta po kayo doon para hindi kayo sayaw ng sayaw dyan. Doon kayo pwede sumayaw. Ano po? Punta na po kayo doon. No? Yun po ay para sa kanila talaga. Ginawa natin na sa gayon po, maglaro man ng bata, umiyak man ng bata, o kaya umiyak ng magulang. Isa po, magulang umiyak eh. Kaya po pwede sila doon at sila po ay pwedeng sumayaw sila, yung mga bata ay pwedeng maglaro kung maglalaro, no? Para po hindi tayo ma-istorba at maging solemn yung ating misa. Okay po ba yon? Salamat po. Malaki din po nagasta natin doon para po sa para maging crying room yon. No? Maligaya ba kayo? Sigurado kayo maligaya? No, good. Alam po ninyo, may isang kwento, may isang big company. Around 500 employees ang meron po sila. Big company. At nagkaroon sila ng seminar on teamwork. On teamwork. Paano sila magkakaroon ng ugnayan sa isa't isa. No? At yung facilitator dumating, may dala ng 500 na lobo. 500 na lobo. At sinabi niya sa mga employees, kumuha kayo ng tigi-isang lobo. Lahat kumuha. 500 sila, 500 na lobo. At sinabi ng facilitator, o sige, nandiyan ang pentel pen, lagyan nyo ng pangalan ninyo ang lobo. So nilagyan nila ng pangalan nila yung lobo. Kaya bawat lobo may pangalan. No? Bawat lobo may pangalan. At pagkatapos, lahat ng lobo na yon, 500 na lobo, inilagay doon sa isang kwarto. Pinaghalo-halo yung lobo na yan. Pinaghalo-halo, magkakapatong, sa isang kwarto. At yung mga facilitator at saka participants, employees, nandun naman sa kabilang kwarto. At sinabi ng facilitator sa mga participants, okay, hanapin ninyo ang inyong lobo. Yung pangalan ninyo nasa lobo. Hanapin nyo yon sa loob ng 5 minutes. Sa loob ng 5 minutes. So pumunta sila sa kwarto, ay napakarami, 500, napakaraming lobo, kanya-kanyang hanap. No? Sa simula, excited sila. Sapagkat naghahanap ng lobo, ay napakarami noon. Hindi nila makita, naiinis na sila. Sapagkat hindi makita yung kanilang lobo, frustrated na sila. Nalulungkot na sila. Natapos yung 5 minutes, wala nakakuha ng kanyang lobo. Wala. Dami noon eh. No, isa lang lobo sa'yo, 500 na lobo. Kaya sabi ng facilitator sa kanila, o sige, kumuha na kayo ng isang lobo dyan, yung hindi sa inyo, kunin ninyo yung lobo na yon. Kunin ninyo. At isa-isa kumuha ng lobo. Isa-isa. Hindi kanyang lobo. Basta kumuha ng lobo. At pagkatapos, sinabi ng facilitator, in 5 minutes,
ibigay nyo sa tao na yon yung lobo niya. Ibigay nyo sa tao na yon yung lobo niya, yung pangalan, may pangalan sa lobo. Bigay nyo sa tao na yon yun. At wala pa pong 5 minutes na ibigay nila yung lobo sa tao na nandun ng pangalan. At habang binibigay ng isang lalaki yung lobo sa tao, natutuwa siya. At natutuwa din naman yung pinagbigyan ng lobo. Natutuwa. Kaya sabi ng facilitator, eto, ang kaligayahan ay hindi nyo makikita kung iniisip lamang ninyo ang inyong sarili. Ang kaligayahan ay hindi nyo makikita kung iniisip lamang ninyo kung ano makukuha ninyo para sa inyong sarili. Ang kaligayahan hindi nyo makikita kung nag-iipon lamang kayo ng anumang pera para sa inyong sarili. Wala doon yung tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan ay makikita ninyo kapag ang iniisip nyo ibang tao at kayo nagbibigay sa mga tao na yun, lalo na sa mga nangangailangan. Nariyan ang talagang kaligayahan. Kaligayahan. Yan po yung tema ngayon eh. Kaya yung Sunday na ito, tinatawag natin Gaudete Sunday. Gaudete. Ibig sabihin, maligaya. Kapag yung sa punsut ng paring ay colorful, kulay pink, no? Sign of kaligayahan, at yung ating sinindihang kandila ay yung color pink, no? Gaudete. Bakit tayo sinasabi maging maligaya sa Sunday na ito? Gayunpaman ay nasa Advent pa tayo. Nasa Advent pa tayo. Ang atmosphere ay kaligayahan sapagkat ina-anticipate na natin yung pagdiriwang ng Pasko. Iniisip na natin na ipagdiriwang natin ang Pasko. Pagdiriwang natin ang pagsilang ng ating Panginoon, kaya nandun na sa atin yung kaligayahan. At kung titingnan po natin sa unang pagbasa, yun ay mula sa aklat ni Propeta Sophonias, ang wika niya, "Lungsod ng Jerusalem, magalak ka. Magalak ka sapagkat kapiling mo ang Panginoon mong Diyos." At doon naman sa Salmo Responsorio, sinasabi, "Anak ng Siyon, umawit ka nang may kagalakan sapagkat nasa piling mo ang banal at dakila ng Israel." At sa pangalawang pagbasa naman, sinasabi sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, ang wika niya, "Magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo." Kagalakan. At sa mabuting balita naman, sinasabi na si San Juan Bautista ay nangangaral ng pagsisisi ng kasalanan at pag-ibinyag sa Ilog Jordan para patawarin yung kanilang kasalanan. Dumating yung mga tao. At ang tanong, anong dapat namin gawin? Anong dapat namin gawin? Ang sabi ni Juan Bautista sa mga tao, kung kayo ay merong 2 damit, bigay nyo yung isa sa wala. Gayon din naman ang mga may pagkain. Magbahagi kayo ng pagkain sa wala. At dumating naman ang mga publikano, yung mga tax collectors, yung mga naniningil ng buwis, ang tanong, anong dapat namin gawin? At ang sabi ni Juan Bautista, huwag kayong sumingil ng labis
sa dapat singilin. At dumating naman yung mga kawal, mga sundalo at ang tanong, anong dapat naming gawin? At ang sabi ni Juan Bautista, huwag kayong manakot para makahingi sa mga tao. Huwag kayong manakot para humingi sa mga tao. Huwag niyong pilitin yung mga tao para magbigay sa inyo. Anong inihingi sa atin? Pagbabago. Pagbabagong hiningi ni Juan Bautista nang sa gayon, yung mga tao na ito'y maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Nang sa gayon, sila ay maging maligaya. Nang sa gayon, sila ay magkaroon ng kagalakan. Kaligayahan po ang sinasabi sa atin ng mga pagbasa. Ang tanong maligaya ba kayo? Tingnan niyo yung katabi ninyo, yung mukha ng katabi niyo, tingnan niyo kung maligaya sila. No, maligaya ba sila sa mukha? Maligaya. Kanina hindi nakangiti pa. Yung bawat pagdiriwang natin ng misa, dapat maligaya tayo. Sapagkat tayo kasama ng ating Panginoon Diyos at kung kasama ninyo ang Panginoon Diyos para kayo magpasalamat, magpuri sa Panginoon, huwag kayong nakasimangot. Ganyan. Nakangiti. Sapagkat pag kayo nakangiti, mas babata kayo. Pag kayo nakasimangot, mas tatanda kayo. Ngiti. Nakangiti ka na ba? Ayan. Ngiti! Kaligayahan! Marahil sasabihin natin, naku, Monsenyor! Napakahirap ng buhay! Paano ako liligaya? Hirap na kami sa buhay namin. Paano ako liligaya? Marami kong problema. Paano ako liligaya? Marami kong tiisin. Yung aking asawa, Diyos ko! Yung aking mga anak, yung aking mga kapatid, paano ako liligaya? Napakarami kong dinadala sa buhay na bigatin. Paano ako liligaya? Kanina lamang sabi ko kay Ruel, tawagin mo si Atoy. Linis mo yung pasimano, sabi mo, linis ng choir lock. Yung koro, linisin ng pasimano. Binigay yung basahan kay Ato. Saka ako nagpunta si Ato Bakit hindi nililinis yung pasimano? Sapagkat maraming alikabok yung pasimano ng choir. Abi, nakita ko si Ato nandoon sa kabilang choir. Hindi man ginagamit yun. Ito ang ginagamit. Paano ka niligaya? Nakakatawa ko. Kasi hindi naman maliwanag ang direksyon Sinabi ko ni Rueli, basta choir loop. Tinuro ko yung choir loop na yun. Nakakatawa din naman yun. Minsan dapat pagtawanan natin yung ating pagkakamali. So maging maligaya tayo. Kahit mahirap ang buhay, kahit may mga tiisin. Bakit? Sapagkat sabi nga ng Salmo Responsorio, dahil kapiling natin ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil mahalaga tayo sa Diyos. Dahil hindi tayo iwan ng Diyos. Dahil alam natin na tutulungan tayo ng Diyos. Ikaw anak, kahit naghihirap ka, hindi ka matatakot. Kung alam mo na may magulang ka na alam tutulong sa iyo. May magulang ka na mahal ka at mahalaga sa iyo. Na hindi ka iwanan, tutulungan ka ng magulang mo. Yun. Alam natin na mayroon tayong Diyos na tutulong, nagmamahal, mahalaga sa atin.
Kaya tayo dapat maligaya. Kayo ba'y maligaya? Atoy, maligaya ka ba? Yan! Yan kaligayahan. Magkamali ka man, abay, tanggapin mo yan bilang isang pagkakamali. Okay lang yan. Huwag kang magmukmuk. Maging maligaya ka. Sapagkat tayo yung Panginoon, kahit tayo naghihirap, kahit tayo nagdurusa, maging maligaya tayo sapagkat alam natin sa kabilang buhay, makakapiling natin ang Diyos at meron tayong buhay na walang hanggan. Amen! Tayo po'y magsitayo. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay, ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga binyagan sa Espiritu Santo at sa apoy, ilahad natin ang may pag-asa sa Diyos ang ating pangailangan. Ating pong itugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga sagana sa damit at pagkain ay matutong magbahagi sa mga wala at nagugutom, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga sumisingil ng labis, nang hihingi ng may pamimilit, at nagpaparatang ng di totoo, ay matakot sa parusang nararapat sa mga nang-aapi at di makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga nanghihina ang kalooban ay huwag mawala ng pag-asa at mapalakas ng katiyakang si Jesus ay darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang paghubog sa pananampalataya ay maging pangunahin sa ating mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao nating kapatid ay makapiling ng Diyos sa panahon ng pagtitipon ng trigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang banal, pagbigyan mo kami sa aming mga kahilingan. Manatili nawa kaming sumusunod sa aral ng mabuting balita upang marapat naming tanggapin ang pagdating ni Jesucristong aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Uupo na po ang lahat.
Manalangin tayo mga kapatid upang tayo at ang ating mga alay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihainawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa tinatag ng iyong anak at sa pakikinabang ng iyong pagtubos sa aming lahat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na bireng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pag-ibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukan ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tatayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tunay
ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming obispo na si Dennis at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, ni San Lorenzo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang isang kalipunang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, awitin natin, Ama namin. Kami adya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat. Narito si Yesu Kristo na ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na tinatawag sa piging na Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng kasalanan ay magpagindapat-tawa kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Marahil po kayo ay nagtataka kung bakit sa loob ng misa ay pinalinis ko yung pasimano ng choir, loft. Sapagkat si Perdi po, yung choir head natin, sabi sa akin kung pwede maglagay ng luhuran. No? Kaya sabi ko, dahil luluhod daw sila sa konsegrasyon. So habang ginagawa po yung luhuran dito, ay nagpagawa ko ng luhuran. At siyempre po, kinakailangan tamang distansya mula sa wall ng luhuran para hindi mahirapan lumuhod. So sinubok po namin yung distansya ng luhuran para madaling lumuhod. At nung subukin namin yon, lumuhod ako at hinawa ko yung pasimano. Yung pasimano yung malikabok kahapon. Kaya sabi ko kanina, baka ako'y pagalitan ni Perdi pag malikabok ko yung pasimano. Kaya sabi ko, linisin mo na yung pasimano para walang magreklamo sa choir na malikabok ang pasimano. Kaya po pinalinis ko. Okay ba, Perdi? Yun. Maraming salamat po sa lahat sa inyong nakisa sa ating banal na pagtitipon para tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay sa love offering sa ating collection. Maraming salamat po kina Mr. and Mrs. Ramina at Sheila Ramos na nagbigay ng 40,000. Maraming salamat po kina Mario at Emma Kayuka, taga Burl First. Nag-donate po sila ng pintuan sa crying room. Ano po? Dinodonate nila yung salamin. Sabi ko, nakontrata ko na yung gagawa ng salamin, kaya sabi ko, sige, pintuan. Maganda rin naman na nakasalamin ng pintuan, kaya po maganda yung ating salamin ngayon, imbis na tabla. No po? Donasyon po ni na Mario at Emma ang pintuan na yan. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakisa sa ating banal na misa. At ang simbang gabi po natin, magsisimula po mamayang gabi yun ng 6 o'clock. Kaya po wala tayong 5 o'clock mass mamaya. Ang misa po natin dito sa ating parokya. Tuwing gabi po, 6 o'clock, unang misa, 7:30, pangalawang misa. Ano po? Dahil marami nagsisimba, so pinagati po natin yung dalawang misa. Bukas po, ang misa natin sa umaga ay 4:15. Ano po? No? Kaya na ba yung magsimba ng 4:15? Sa umaga po yun. No? Yun ay kung magigising yung pare ng maaga. Pero usually po, gumigising man ako ng maaga. So 4:15 po ang misa natin. At sa umaga po, wala na po tayong 6:30 mass. No? Pagka po ganyan, may misa na tayo ng 4:15, wala na po tayong 6:30 mass sa umaga. No? Ganyan din po Sunday. Pag Sunday po, no, wala na po tayong 6:30 mass dahil meron tayong 4:15, kaya magiging misa po natin ay 4:15 sa Sunday, 8 o'clock, no? At saka 9:30. Pero tuwing hapon po, ang misa natin ay 6 o'clock at 7:30 ng gabi, no? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong mapayapa. Lagi tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos.